Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po si Papa Dudut. Ini-invite na kayo po ay mag-subscribe, mag-like at mag-share. Ngayong araw, masarap ang pakiramdam ng pagmamahal. Lalo na kung alam mo na pareho kayo ng nararamdaman ng taong mahal mo. Pero hindi lahat ng masarap ay pwedeng ipagpatuloy ha, kasi may limitations tayo na palaging kailangang sundin. Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang ating pamilya. May iba't ibang klase kasi ng pagmamahal tayo na pwedeng maramdaman. Pagmamahal na minsan ay pwedeng magdala sa atin sa kasalanan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ninyo na nakikinig ngayon. Ngayon pa lamang po ay hinihiling ko na sana po ay hindi ninyo husgahan itong kwento ko dahil may pagkasensitibo po ito. Nagmahal lamang po ako at naniwala ako na hindi ito isang kasalanan. Pakitago nyo na lamang po ako sa pangalang Nico. 26 years old, taga Cebu at nagtatrabaho sa isang talyer. Ako ang panganay sa dalawang magkapatid. Kaya bilang kuya ay naging normal na sa akin ang maging overprotective sa kapatid kong si Karen. Yun kasi ang huling binilin sa akin ng mama namin bago siya mamatay, na alagaan kong mabuti ang kapatid ko. Kung ang iba nahihirapan sa responsibilidad bilang panganay, sa akin ay hindi. Sa katunayan nga niyan ay nag-e-enjoy ako. Bakit? Dahil tulad ko, protective rin si Karen sa akin. Parang ang siya pa yata ang mas mahigpit, lalo na pagdating sa mga babaeng nililigawan ko. Kaya nga ang nangyayari, parang ako tuloy ang nagiging bunso sa aming dalawa. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit malapit kami sa isa't isa ng kapatid ko. Hindi lang kasi magkapatid ang turingan namin kundi mag-best friends. Wala pagkabata hanggang sa magbinata at dalaga na kami, walang nagbago sa pagiging close namin. Nakakatawa nga dahil parati kaming napagkakamala na mag-boyfriend at mag-girlfriend. Alam namin ang lahat ng nangyayari sa buhay ng bawat isa sa lahat ng oras. Kaya lang minsan hindi maiiwasan na talagang masakit sa ulo kapag inatake ng pagiging overprotective at matapang ni Karen. College pa kami noon at may nagugustuhan akong babae, Papa Dudut. Si Isa, schoolmate ko siya at ilang buwan na ring nililigawan. At dahil gusto ko na makita niya ang effort ko, nagpatulong ako sa best friend kong si Ethan na haranahin siya sa may labas ng school namin. Teka lang Nico, pwedeng itigil mo muna yan please? Pagpapahinto ni Isa sa ginagawa kong pagkanta. Nakaayos ako ng damit talaga noon, may hawak na mga bulaklak at tsokolate. Habang si Ethan ay nasa likuran ko at tumutugtog ng gitara. Ano tong ginagawa mo? Bakit mo ako pinapahiya? Dugtong pa niya. Ha? Hindi naman kita pinapahiya eh. Hinaharana kita kasi hindi ba ganito ang gusto mo? Patanong ko sa kanya. Kilala ko kasi si Isa bilang isang hopeless romantic na babae. Kaya alam ko na gusto niya mga ganong nakakakilig na bagay. Ayaw ko ng mga ganitong eksena. Saka hindi ka pa ba nakakahalata na ayoko sa'yo? Ilang buwan ka nang nanliligaw sa akin. Ni isang beses ba narinig mo akong sinabi ko sa'yong gusto rin kita? Hindi di ba? Ni hindi nga ako pumapayag na makipag-date sa'yo ng tayong dalawa lang tapos ganito pa ang gagawin mo? Nakakahiya. Nanlalaki ang mga matang sabi pa ni Isa. Medyo pinagtitingin na kaming ng ibang mga estudyante na lumalabas ng school kaya natameme na lang akong bigla. Stop doing this. Hindi kita gusto, okay? Tantanan mo na ako Nico. Uulitin ko. Ayoko sa'yo. Muling sabi niya. Hay, sabi ko naman kasi sa'yo kuya. Hindi kayo bagay nitong si Isa. Itsura pa lang luging-lugi ka na. Paano pa kapag kayo ang nagkatuluyan?
dinahaluan ng pangit ang lahi natin. Kawawa naman ang magiging pamangking ko. Biglang parinig ni Karen na nakatayo sa may tabi ni Ethan. Anong sinasabi mo? Inis na tanong naman ni Isa. Ay, hindi mo narinig? Gusto mo ulitin ko? Matalas ang memorya ko. Pwede ko siyang ulit-ulitin word by word game? Pangaasar pa ng kapatid ko. Karen, ano ka ba? Tumigil ka na nga. Saway ko naman. Oh, bakit ako bang pinapatigil mo? Sino bang namamahiya dito? Ako ba? Alam mo kung bakit kanyang ginaganyan? Kasi nagpapauto ka sa kanya. Hoy, ikaw na babaeng maputi lang pero malaki naman ang ilong at mga mata. Mabuti na lang talaga at binasad mo ang kuya ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan para hiwalayan kanya. Kung inakala mo na malaking kawalang ka, huwag kang masyadong feeling te. Hindi ka girlfriend material. Masyado mo kasing kinakarir ang pagiging pangit kaya pati ugali mo pumapangit na rin. Pagtataray pa ni Karen. Halika na nga. Umalis na tayo dito, halika na. Sabi ko bago hinila si Karen palayo habang nakasunod sa amin si Ethan. Kuya, bitawan mo na nga tong mga kamay ko. Pagpupumiglas ni Karen nang makalayo na kami mula kay Isa. Nice one Karen. Ang galing. Ang puri naman ni Ethan. Well, thanks Ethan. Expert lang talaga ako sa mga ganong eksena. Ang sabi ni Karen nang mabitawan ko na ang kamay niya. Anong expert? Mas lalo mo lang pinalala yung sitwasyon Karen. Bakit kailangan mong gawin yun? Pinahiya mo si Isa? Inis na sabi ko. Ano naman ngayon? Pinahiya ka rin naman niya, di ba? Gantihan lang. At saka pwede ba kuya stop defending her? She's not worth it. Sagot naman ng kapatid ko. Sa susunod, wag mo kong pangungunahan at mas lalong wag mo kong ipagtatanggol dahil kaya ko naman ang sarili ko. Ang utos ko pa kay Karen. Kuya naman parang hindi mo ko kilala. Hindi ko kayang gawin niyang sinasabi mo. Ikaw na rin ang nagsabi. Tayong dalawa lang ang magkapatid. Kaya sino pa bang magtutulungan at magtatanggol sa isa't isa kundi tayo lang? Hindi ba? Sagot naman ni Karen. Alam mo pre, hindi mo rin naman masisisi ang kapatid mo Kaya wag mo nang pagalitan. Ang galing nga niya kanina Ngayon ko lang nakitang natameme si Isa. Natatawang singit ni Ethan. Isa ka pa? Sabi mo effective yung paghaharanan na gagawin mo. Pero hindi naman pala. Bahala na nga kayo dyan. Inis na sabi ko bago sila iniwang dalawa. Ganon kataray si Karen Papadudut. Lalo na kung sa umpisa pa lamang ay hindi niya talaga gusto ang babaeng nililigawan ko. Pero alam niyo nagpasalamat na rin ako na minsan isang maliit na kontrabida sa buhay ko ang kapatid ko. Aminado naman ako na kapag puso ang pinag-uusapan, may kahinaan akong taglay. Yung tipong kapag minahal ko ng sobrang isang babae, malaki ang posibilidad na maging tanga at utu-utu ako. Pero dahil nandyan si Karen ay maaga akong nagigising sa mga kahibangan ko. Pero akala niyo ba si Karen lang ang kontrabida sa love life ko? Siyempre hindi ako magpapatalo. Daig ko pa si Papa kapag may pinapakilalang manliligaw ang kapatid ko at kulang na nga lang ay hingan ko ng NBI at police clearance ang manliligaw niya. Madalas ay yon ang pinagtatalunan naming dalawa Papa Dudut. Kung makapag-usap daw kasi ako sa manliligaw niya, parang bibitayin ko na raw. Pero Papa Dudut, hindi ako napapagod na ipaliwanag sa kanya na ginagawa ko lamang yon para protektahan siya. At bilang isang kuya, isa yon sa mga mahahalagang responsibilidad ko sa pamilya namin. Nagulat na lamang kasi ako isang araw Papa Dudut na kumakatok sa bahay namin ang best friend kong si Ethan. Wala namang kaming usapan ng araw na yon kaya hindi ko inaasahan ang pagdating niya. Pero mas nagulat ako nang malaman ko
na hindi pala ako ang pakay niya noon kung hindi ang kapatid kong si Karen. May lakad daw silang dalawa at hindi ko man lang alam na nagkakamabutihan na pala sila. Gusto ko pa sana silang pigilan noon pero hindi ko na nagawa pa dahil nakabihis na si Karen ng pangalis. Kaya naman buong araw akong hindi mapakali sa kakahintay kay Karen na makauwi sa bahay namin. O kuya, anong ginagawa mo at gising ka pa? Gulat na tanong ni Karen nang pagbuksan ko siya ng pinto ng bahay namin. Hinihintay kang makauwi. Akala ko ba 10:00 ka ihahatid ni Ethan? 11:45 na, di ba? Pigil ang inis na sagot ko sa kanya nang makapasok na siya sa loob. 10 pa rin naman. 10:50 hindi ba? Pamimiloso po niya sa akin. Ang pagkakaintindi ko eksaktong 10:00 ka ihahatid dito. At saka bakit hindi siya humarap sa akin bago siya umalis? Parang nagmamadali pa siyang ihatid ka. Sabi ko nang masilip ko sila sa bintana ng bahay at makita ko na kaagad na umalis si Ethan. Gabi na kaya hindi ko siya pinapasok kuya. Hay nako, alam ko na yung tono ng boses mo. Relax ka lang pwede. Ang wika ni Karen. Paano ko magre-relax Karen? Hindi mo man lang binanggit sa akin na nagkakamabutihan na pala kayo ni Ethan. Kaya naman pala panay ang punta niya rito sa bahay dahil pala sayo. Naiinis na sabi ko. Oh, napansin mo na pala bakit nagulat ka pa na nanligaw siya sa akin? Saka kuya, si Ethan naman yan. Kilala mo na siya kasi mag-best friend kayo. Pangangatwiran pa ni Karen. Yun na nga Si Ethan, kilala ko yun. Alam ko na napakababaero ng lalaking yun. Mabibilang ka lang sa mga koleksyon niya. Sagot ko naman sa kanya. Okay, relax. Nagagalit ka kaagad Anong gusto mong gawin ko? Basta rin ko siya? Kalmadong tanong ni Karen. O dahil ayoko sa kanya. Kaagad na sagot ko. Lahat naman ng naliligaw sa akin ayaw mo Sino bang gusto mo para sa akin? Prinsipe, hari? Sarkastikong tanong niya. Pwede ba Karen? Kahit ngayon lang. Makinig ka sa akin. Sasaktan ka lang ni Ethan. Saka Karen naman. Sa tingin mo ba tama yung ginagawa niya na hindi muna siya sa akin nagpapaalam bago manligaw sa'yo? Inis pa na tanong ko. Sa bagay, pero kuya, mabait naman si Ethan Baka pwedeng bigyan mo ng chance kahit konti lang. Pakiusap pa niya. Ayoko sa kanya. Hindi pwede. Uulitin ko hindi pwede. Sagot ko. Di ano? Ibabasad ko na ba? Tanong niya. Oo, maikling sagot ko. Okay. Kibit balikat na wika naman niya. Okay? Hindi mo na ipipilit? Nagtatakang tanong ko. Hindi na, kilala mo ako kuya. Kahit ano man ang sabihin mo maniniwala ako. Magtitiwala ako. Kaya nga hanggang ngayon wala pa rin ako nagiging boyfriend, hindi ba? Kasi halos lahat ng nanliligaw sa akin ayaw mo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Kaya makikinig na lang ako sa'yo. Kesa magtalo pa tayo. Pagpapaliwanag niya. Pinoprotektahan lang kita. Alam mo naman yun, hindi ba? Ang sabi ko naman. Alam ko yung kuya, kaya nga panay lang ang sunod ko O ano, kalmado ka na ba? Nagsilabasan kasi yung mga ugat mo sa leeg kanina Natatawang sabi pa niya. Basta rin mo na yan si Ethan para okay na ako. Ang wika ko naman. Kung ikaw na lang kaya ang magsabi sa kanya, suhestyon niya. Sige, mas mabuti pa nga kami na lang ang mag-uusap. Lumayo ka na rin sa kanya, okay? Biling ko na kaagad namang sinang-ayuna ng kapatid ko. Papadudot kaagad kong kinausap si Ethan na tumigil na sa panliligaw kay Karen. Medyo muntik pa kaming magsuntukan dahil sinabi niya sa akin na huwag ko raw siyang pakialamanan. Bakit ko naman yon gagawin, hindi ba?
Mahal ko ang kapatid ko at ayokong masaktan siya. Ayokong maranasan niya ang maloko at maiwan para sa iba. Pero Papa Dudut, maliban sa ayaw ko lang na masaktan ang kapatid ko, meron pa akong isang rason kung bakit halos lahat ng lalaking lumalapit sa kanya, hinaharangan ko. Ayokong malayo sa akin si Karen. Ayokong magkaroon ng kahati sa oras niya. Gusto ko ako lang ang nagpapasaya sa kanya. Ang sasagip sa kanya sa lahat ng bagay. Ako lang ang lalapitan niya kapag kailangan niya ng tulong. Alam kong pagiging madamot na ang ginagawa ko. Na dapat ay hayaan ko ang kapatid ko na makilala ng ibang tao. Na dapat kong tanggapin na maliban sa amin na pamilya niya ay magmamahal din siya ng iba, pero sobrang nahirapan ako na gawin yon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo dito, Ethan? Galit na tanong ko sa kanya nang maabutan ko sina Ethan at Karen na masayang nagkwekwentuhan sa may sala ng bahay namin. Wala lang, napadaan lang. Sagot naman ni Ethan. Hindi ba sabi ko sa iyo huwag kang magpapakita sa bahay? Pagkatapos mo kong hindi respetuhin ang lakas ng loob mong pumunta dito sa amin? Galit pa rin sabi ko. Relax lang, Nico. Masyado namang mainit ang ulo mo eh. Kalmadong sabi naman ni Ethan. Oo nga kuya, relax lang. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Ethan. Yun lang, paliwanag ni Karen. Kahit na, ayoko pa rin magkasama kayong dalawa. Hindi pwede yan. Giit ko. Pare naman, hindi kaya nagiging OA ka na? Masyado namang mababa ang tingin mo sa akin. Ano bang akala mo may gagawin akong hindi maganda sa kapatid mo? Napapailing na tanong ni Ethan. Wala ka nang pakialam sa kung anong nasa isipan ko. Basta ayoko magkasama kayong dalawa. Muling sabi ko. Alam mo, hindi na talaga kita maintindihan. Ano ba talagang role mo sa buhay ni Karen? Kuya pa ba? Lahat na lang kasi ng puporma sa kanya ay hinaharangan mo. Pati nga ako na kaibigan mo na kilala mo, ayaw mo rin. O baka naman kasi may iba kang bala kay Karen? Ang sabi ni Ethan na nagpadilim na ng paningin ko at bigla ko na lamang siyang nasuntok. Kuya, ano bang problema mo? Hindi mo naman kailangan maging ganito kabayolente. Ang awat ni Karen sa akin. Anong masama sa sinabi ko? Bakit mo ako sinuntok? Galit na tanong naman ni Ethan. Umalis ka na rito, Ethan. Muling nagpipigil na galit na utos ko dahil parang anumang oras ay gusto ko ulit siyang suntukin, Papa Dudut. Ano bang ginawa kong masama? Tanong pa ni Ethan. Umalis ka na nga eh. Pasigaw na utos ko. Sige na Ethan, umalis ka na, bilis. Pagpapalis na rin ni Karen kaya wala nang nagawa si Ethan kung hindi ang sumunod. Hindi naman talaga ako basagulero o bayolenteng tao, Papa Dudut. Hindi ako nakikipag-away o nakikipagsuntukan. Ilan pa lang ang lalaking nasuntok ko at kasama na roon si Ethan ng araw na yon. Ewan ko ba? Bigla ko na lang hindi napigilan ang matinding galit na nararamdaman ko para sa kanya dahil sa sinabi niya. Ano ba naman kuya? Kailan ka pa naging bayolente? At saka wala namang masama dun sa sinabi ni Ethan. Bakit napikon ka? Naiinis na tanong naman ni Karen. Nakakabwisit na kasi siya eh. Tanging nasagot ko na lang. Ano nga ang nakakabwisit? Alam mo, para kang babae minsan. Ang hirap mong ispelengin. Naiinis na sabi pa ni Karen. Kahit ipaliwanag ko, hindi mo rin maiintindihan dahil hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Lumalakas na ang kabog ng dibdib ko noon dahil hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi pwede. Malito, maling malito. Bulong ko pa. Ang alin nga?
Sabihin mo na kasi yan. Tayong dalawa lang ang nandito, bakit hindi mo pa sabihin sa akin kung ano yung totoo? Akala ko ba walang lihiman? Akala ko ba walang taguan? Ano yung ginagawa mo? Pagtatago yan, hindi ba? Pangungulit pa niya. Tinatago ko dahil hindi po pwede. Hindi ko pwedeng mahalin ang sarili kong kapatid. Halos pasigaw na sagot ko na nagpatahimik kay Karen. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ko bago ako muling nagsalita. Ilang beses ko itong nilabanan kasi alam kong mali eh. Isang malaking kasalanan to. Pero ang hirap. Hindi ko alam kung paano ko yun gagawin kung araw-araw kitang nakikita. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi magselos. Sa tuwing sinasabi mo sa akin na may bago na naliligaw sa'yo. Kapag may bago kang nagugustuhan. Iniisip ko na sana ako na lang yun. Na sana hindi ganito ang sitwasyon natin. Para malaya akong mahalin ka. Ang sabi ko. Sa wakas, umaming ka rin? Pabulong na sabi naman ni Karen. Ano? Nagtatakang tanong ko. Alam kong may ibig sabihin ang lahat ng ipinapakita mo sa akin. Yung pagiging OA mo sa pag-aalaga sa akin at kung ano paman. Nung una aaminin ko na medyo naiilang ako kasi hindi ba magkapatid tayo. Pero sa bandang huli, na-realize ko na parehas lang tayo sa isa't isa. Ikaw na lang ang hinihintay ko na makaintindi ng ginagawa mo dahil ako, matagal ko nang nararamdaman. Sagot niya. Malito ka rin eh. Maling-mali. Giit ko pa kasi alam ko sa sarili ko na mali nga ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Mali kung ano man yung mga sinasabi namin noon. Mali lahat sa aming dalawa. Pero parehas nating mahal ang isa't isa. Oo, hindi natin matatakbuhan yung katotohanan na mali to. Na isang malaking kasalanan to. Kaya lang, hindi rin naman natin kayang takbuhan na nasa ganitong sitwasyon na tayo. Medyo naiiyak na sabi niya. Karen, please. Umiiling na wika ko. At umalis nang subukan niya akong lapitan. Naiyak na rin ako dahil gulong-gulo na ang nararamdaman ko. Sigurado ako sa nararamdaman ko pero hindi sa kung ano pa mang pwedeng mamagitan sa amin noon. Nico, sinubukan namang nating pigilan ang sarili natin. Sinubukan natin na mawala to pero hindi eh. Kaya hindi ko rin magawang ibigay ng buong buo ang pagmamahal ko sa iba dahil matagal na tong nakalaan para sa'yo. Ang sabi ni Karen kasunod ng pagyakap niya sa akin ng mahigpit. Hindi ko na siya napigilan noon at pati ako ay napayakap na rin sa kanya. Oo, alam ko at naiintindihan ko na maling mahalin si Karen. Maling angkinin ko siya. Pero papadudod sinubukan ko naman talaga na pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Maniwala man kayo o sa hindi, pinilit kong kalimutan na mahal ko siya ng higit pa sa pagiging kapatid. Siguro nagtataka kayo kung paano nangyari ang lahat ng ito. Kung ako ang tatanungin ninyo ay hindi ko rin po alam. Basta na-realize ko na lamang na ibang klase ng pagmamahal na ang nararamdaman ko para kay Karen. Pagmamahal na alam kong isang malaking kasalanan. Pero kahit ganon papadudot, sa puso't isip ko, gusto ko pa rin na ipaglaban to. Mas lalo akong nabuhayan na baka pwede yung ganitong pagmamahal nang sabihin sa akin ni Karen na mahal din niya ako. Sa isang saglit ay bigla kong nakalimutan na kapag nalaman ito ng iba, parehas magbabago ang mga buhay namin. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na namin sinubukan ni Karen na pigilan ang mga sarili namin na magkaroon ng isang lihim na relasyon. Naging bulag na kami sa pag-ibig. Bulag sa mga pwedeng mangyari. Naging tanga sa realidad na kahit na anong gawin namin, pinagbabawal ang ganitong klase ng pagmamahal.
Naging malinaw na rin kasi sa akin lahat ng nararamdaman ko, Papa Dudut. Kung bakit ayokong makitang may kasamang lalaki si Karen. Ayokong may manliligaw siyang iba. Ayokong may nagkakagusto sa kanya. Dahil ibang klase pala ng pagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya noon. At dahil sa normal na sa amin ni Karen ang parating magkasama at pagiging sobrang close, naging madali na ilihim ang namamagitan sa aming dalawa. Mas naging malaya kami sa bahay dahil parati ring wala ang tatay namin. Sa ibang lugar kasi siya nagtatrabaho kaya buwanan siya kung umuwi. Kaya ang nangyayari parang naglalaro na rin kami ng bahay-bahayan. At nagtagal yon ng ilang buwan hanggang sa makatapos na kami ng pag-aaral at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Masaya pa rin kami pero syempre hindi lahat ay sang-ayon sa relasyon naming dalawa. Kaya nga tinatago namin yon sa mata ng ibang tao. Kaya naging pangarap din talaga namin ni Karen na makapunta sa lugar kung saan ay magagawa namin ng malaya ang lahat ng gusto naming dalawa nang walang humuhusga sa amin. "Nico, Karen!" Sigaw ni Papa nang bigla siyang pumasok sa bahay at maabutan niya na magkalapat ang mga labi naming dalawa ni Karen. "Papa?" Halos sabay na bulalas namin ni Karen. "Anong ibig sabihin nito?" Pasigaw na tanong niya. "Pa, magpapaliwanag po kami." Nauutal pang sabi ni Karen. Ano? Muling pasigaw na tanong ni Papa. "May relasyon kami ni Karen at mahal namin ang isa't isa." Diretso na ang sagot ko. "Ulitin mo nga yung sinasabi mo. May relasyon kayong dalawa?" Tanong ni Papa at sinugod na ako bago kwinelyuhan. "Opo," sagot ko kasunod ang malakas na pagsuntok ni Papa sa mukha ko. "Kuya, Papa!" Pag-awat ni Karen na pumagitna na sa aming dalawa. Nawala lang ako ng matagal kung ano-ano ng kabubuyan ang ginagawa ninyo. Dito pa sa pamamahay ko. Ikaw, Nico, ikaw pa naman ang inaasahan kong mas matino, ikaw pa talaga ang nagpasimuno nito. Panunumbat sa akin ni Papa. "Pa, hindi lang po si Nico ang may kasalanan dito. Ako rin po." Muling pag-awat naman ni Karen. "Manahimik ka dyan. Hindi nyo na ako binigyan ng kahihiyan? O kahit man lang sa mga sarili ninyo? Nakalimot na ba kayo? Nakakalimutan nyo na ba na magkapatid kayo?" Pagpapaalala ni Papa sa amin. "Pero nagmamahalan po kaming dalawa." Naiiyak na ulit na sabi ni Karen. "Letseng pagmamahal yan. Alam niyong hindi po pwede yan. Sa mata ng tao at Diyos, bawal yang ginagawa ninyo. Kaya tigilan niyo ang kalokohan na to kung ayaw ninyong ako mismo ang gumawa ng paraan para tumigil kayong dalawa." Pagbabanta pa ni Papa. Gusto pa sana akong suntukin ni Papa pero muling umawat si Karen. Paulit-ulit ko kasing sinabi sa kanya kung gaano ko kamahal ang kapatid ko. Mali na naging magkapatid kami pero walang mali sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit ganon, Papa Dudut. Kung paano ba kami napasok sa ganong kagulong sitwasyon. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng babae sa mundo, sa kapatid ko pang si Karen tinamaan ng totoong pagmamahal etong puso ko. Mas lalo kaming naging matigas ni Karen pagkatapos ng gabi na yon. Mas lalo kaming hindi natakot at mas tumakas pa ang loob naming pareho. Siguro kasi alam na nga ni Papa ang tungkol sa amin. Isa kasi yon sa kinakatakutan namin, ang malaman niya ang tungkol sa lihim at bawal naming relasyon. At sa kabila ng pagbabanta ni Papa ay nagpatuloy lamang kami ni Karen sa ginagawa namin. At ang nangyari pa, mas naging public kami sa isa't isa. Wala na rin talagang nagawa si Papa para pigilan kami at tuluyan na rin kaming hindi nagtago sa kanya. Dahil ang parati naming katwiran, malalaki na kami para malaman kung ano ang tama sa mali. At dahil doon ay halos araw-araw ay hindi nawawala ang pag-aaway sa bahay namin.
Dahil sa buhay na pinili namin ni Karen, hindi na iwasan ang mga tsismisan at panghuhusga sa amin, pero parehas kaming walang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Dahil sa pagkakataong yon, malaya naming sinasabi na walang masama sa relasyon at pagmamahala naming dalawa. Yon ang pinaniniwalaan namin. Bakit ba kasi hindi na lang ako pumunta dyan sa may entrance ng building ninyo? Tanong ko pa kay Karen, nakausap ko sa cellphone. Hinihintay ko kasi siya sa tapat ng isang building katabi ng building kung saan nagtatrabaho si Karen. Nasa daan na rin naman kasi ako, saka malapit na rin ako dyan. Sagot naman niya. Sige, hihintay na lang kita rito, ang sabi niya. Okay, bye. Paalam niya bago naputol ang tawag. May ilang minuto pa akong nakatayo doon nang madaanan ako ni Ethan. Doon lang din kasi siya nagtatrabaho malapit kina Karen. O Nico, bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ni Ethan. Hinihintay ko lang si Karen, sagot ko. Ah, si Karen, sabay pala kayong uuwi, ang sabi pa niya. Hi Nico, ayan binilisan ko ng paglalakad para makarating ka agad dito. Nakangiting sabi ni Karen kasunod ng paghalik sa mga labi ko. So totoo nga ang balita, pinatulan mo ang kapatid mo? Alam mo pre, kung nauubusan ka na ng babae, sabihan mo lang ako. Pwede kitang bigyan. Hindi yung ganyan na sinasawsawan mo ang kasama mo sa bahay. Nakangisi at napapailing na sabi pa ni Ethan. Anong sinabi mo? Pigil ang galit na tanong ko. Nico, wag mo siyang patulan please. Umuwi na lang tayo. Pakiusap pa ni Karen. Kaya pala ayaw mong ligawan ko si Karen kasi kursinada mo pala siya. Akala ko mali na ang ginagawa kong pambababae. Pero may sosobra pa pala sa akin doon. Grabe ka pare, pinatulan mo ang sarili mong kapatid. Ano bang pakiramdam mo na tinitikman mo yung sarili mong… Hindi ko na pinatapos pa ang sinasabi ni Ethan at kaagad ko na siyang sinuntok. Tama na yan, ang awat pa ni Karen. Bakit? Anong mali sa mga sinabi ko? Tama naman hindi ba? Hindi pa rin nagpapaawat na sabi ni Ethan. Manahimik ka na dyan. Bago ko pa tuluyang mabasag yung mukha mo. Pagbabanta ko pa kay Ethan. Tama na Nico, ano ba? Hindi mo na dapat pag-aksihan pa ng panahon ng ganyang tao. Tara na, muling pag-awat sa akin ni Karen. Hindi pa tayo tapos Pahabol ko pang pagbabanta kay Ethan bago ako sumunod sa ginagawang paghila sa akin ni Karen. Dapat ay kakain pa kami sa isang restaurant noon pero dahil pareho nang nasira ang gabi namin ni Karen, ay nag-decide na lamang kaming umuwi ng bahay. Sumakay kami ng taxi at tahimik lamang kaming dalawa. Magkahawak ang aming mga kamay pero walang naglakas loob na umimik sa amin. Pareho kaming may malalim na iniisip at alam ko na pareho na ring nahihirapan. Habang tumatagal kasi ay mas sumihirap ang sitwasyon naming dalawa. Sa loob ng bahay, sa labas at pati na rin sa mga trabaho namin. Sobrang hirap ng pinasok naming sitwasyon. Hindi ako sigurado kung pareho kami ng nasa isip ni Karen pero wala pa ring umiimik hanggang sa makarating na nga kami ng bahay. Dapat kasi hindi mo na ako pinigilan. E di sana nabugbog ko yung mayabang na yun. Hindi ko na napigilang sabi. Bakit mo pa kasi yun pinag-aksayan ng panahon halatang nangaasar lang naman siya. Hindi mo dapat siya pinatulan pa. Galit na sagot naman ni Karen. Masisisi mo ba ako? Ang bastos ng bibig ng hayop na yon? Kung makapagsalita parang ang dami niyang alam. Giit ko pa. Nico, simula nang pasukin natin ang ganitong sitwasyon, hindi ba dapat expected na natin ang mga ganitong eksena? Na kahit na anong paliwanag ang ibigay natin, hindi nila tayo maintindihan. Ginusto natin to, kaya ibig sabihin handa dapat tayong harapin yung mga pwedeng mangyari. At isa na to doon. Sana ganun din ang gawin mo dahil
Yun ang palagi kong ginagawa, ang wika naman ni Karen. Alam ko naman yun Karen at tanggap ko na mahirap talaga ang sitwasyon nating dalawa. Pero minsan kasi hindi ko alam kung bakit ang daming tanga sa mundo na hindi marunong makaintindi. Naiinis na sabi ko. Dahil mahirap naman talagang intindihan ang sitwasyon natin Nico Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba ako? Tanong ni Karen. Ano bang klaseng tanong yan? Naguguluhang pagbabalik ko ng tanong sa kanya. Mahal mo ba ako? Muling tanong niya. Oo naman, sagot ko. Yan lang naman kasi ang pinakamahalaga ngayon Yung tayong dalawa. Yung magkasama tayo ngayon. Na kahit mali, kahit mahirap, ipaintindi sa iba na masaya pa rin tayo, hindi ba? Umpisa pa lang to, marami pa tayong mararanasan. Mas mahirap, mas masakit. Kaya gusto kong maging matibay ka. At panghawakan mo yung mga pangako natin sa isa't isa. Na ano man ang mangyari, tayong dalawa pa rin hanggang sa huli. Muling sabi niya. Papa Dudut, sobrang mahal ko po si Karen at kaya kong gawin ang kahit na ano para sa kanya. Pero may mga pagkakataon noon na napapaisip ako. Tama pa kaya ang ginagawa namin? Worth it pa bang lahat ng sakripisyo namin? Sa bandang huli ba ay magiging masaya pa rin kami? Paano kung tama sila at mali kami? Pero sa kabila ng mga tanong sa isipan ko ay pinili ko pa rin sundin ang puso ko. Na kahit na anong mangyari, ipaglalaban namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging magulo ang sitwasyon naming dalawa. Dumarami rin kasi ang nakikisawsaw sa amin kasama na ang mga tsismosang kapitbahay namin. Hanggang sa kausapin ako ni Papa ng masinsinan. Nagumpisa ang lahat sa mga komento niya tungkol sa relasyon namin ni Karen na nauwi na sa panunumbat. Ang hindi ko maintindihan dito, bakit hindi mo pinigilan yung nararamdaman mo Nico? Mas matanda ka. Ibig sabihin mas kaya mong intindihin ang mga bagay-bagay. Pero anong ginawa mo? Nagpatalo ka dyan sa bugso ng damdamin mo, ang sabi pa ni Papa. Ano bang akala nyo? Na hindi ako nagpigil? Hindi ko iniisip na maling mahalin si Karen? Kung alam niyo lang ang lahat ng ginawa ko pero wala Ganito talaga ang nararamdaman ko, sagot ko pa. Kahit na, sana lumayo ka. O di kaya sinabi mo sa akin para nagawan ko ng paraan, ang sabi pa ni Papa. Anong paraan naman yun Papa? Paglalayuin niyo kaming dalawa mula sa isa't isa? Bakit kasi hindi niyo na lang kami hayaan Mahal ko si Karen pa. Kahit yun man lang ang isipin niyo, ang wika ko. O sige, hahayaan ko kayo ngayon. Dahil hindi rin naman magtatagal yan Nasabi na lang ni Papa bago uminom ng alak mula sa hawak niyang bote. Ano pong ibig sabihin niyo? Nagtatakang tanong ko. Nakausap ko ang tita Cherry mo. May opening sa pinagtatrabahuan niya sa Japan. At sinabi niya na kaya niyang ipasok ka doon. Kaya ipasa mo na sa kanya ang lahat ng mga requirements na kailangan niya. Bukas ka raw niya tatawagan para magkausap kayo. Ang sagot naman ni Papa. Ano po? Ayoko. Hindi ako pupunta ng ibang bansa. At saka para saan pa? May trabaho ako dito. Hindi ko kailangan yon. Kaagad natanggi ko. Isipin mo na lang na mas makakaipong ka doon para sa kinabukasan mo. Maganda na rin yung malayo na kayo sa isa't isa ni Karen. At habang nandun ka, hindi kayo pwede mag-usap na dalawa. Bantay sarado ko si Karen hanggang sa makalimutan nyo na ang isa't isa. Sagot pa ni Papa. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ako papayag. Umiiling na sabi ko. Ano bang gusto mong gawin ko? Konsentihin niyang ginagawa ninyo? Intindihin niyo naman sana ako. Pamilya naman natin ang isipin ninyo. Nico, malalagay sa kahihiyan ng pamilya natin nang dahil sa letseng pagmamahal mo kay Karen.
Nawala na ba talagang respeto at pagmamahal mo sa amin ng mama mo? Mahiya naman kayong dalawa. Giit naman ni Papa. Pa, uulitin ko. Mahal ko si Karen. Kung dati, takot akong malaman ang lahat ng mga tao ang totoong nararamdaman ko. Ngayon hindi na. Magiging totoo na ako sa sarili ko. Dahil sa paningin ko, wala kaming ginagawang masama. Naiiyak nang sabi ko sa kanya. Hindi ko ba talaga kayang ituwid niyang pag-iisip mo? Galit na tanong ni Papa. Hindi. Wala na kayong magagawa. Huwag niyong ipilit ang isang bagay na hindi namin gusto. Kaya uulitin ko, hindi ako pupunta sa ibang bansa. At mas lalong hindi ko lalayuan si Karen. Ilalaban namin to hanggang sa huli. Wala na kaming pakialam kung sino ang masasaktan. Dahil oras na para kami naman ang maging masaya. Huling sagot ko. Papa Dudut, pagkatapos po ng pagtatalo namin yon ni Papa, kaagad kaming nagtana ni Karen at nagpakalayo-layo. Iniwan namin lahat ng meron kami at lumipat sa lugar kung saan ay walang nakakakilala sa amin. Walang manghuhusga at walang kokontra. Nung una, naging sobrang saya kami ni Karen. Naging malaya, sa wakas kasi ay nakuha na rin namin ang buhay na pareho naming pinapangarap. Pero sumulat ako sa inyo, hindi dahil para sabihin na napagtagumpayan namin ang ganitong komplikadong sitwasyon o tanungin kung tama pa ba kami. Papadudod, kahit kailan ay hindi nagbago ang pagmamahal ko para kay Karen. Pero sa bawat araw na dumadaan, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga ng maluwag. Pakiramdam ko ay hindi kami tuluyang malaya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin, kaya sana sa pagsulat ko sa programa ninyo ay matulungan po ninyo akong makapag-isip ng maayos. Sundin ang tamang desisyon. Dahil alam ko na hindi pwedeng masaya ka lang. Minsan dapat tama rin ang ginagawa mo. Umaasa po ako sa mga advice na manggagaling sa inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Nico. Maraming salamat, Nico, sa pagtitiwala mo dito sa aking channel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Talaga namang bawat parte ng sulat mo ay kaabang-abang ang mga kaganapan. Dahil hindi biro itong pinagdaanan ninyo ng kapatid at partner mong si Karen. Hindi kasi talaga madali ang pumasok sa isang pinagbabawal na relasyon. Sa ganong klase ng sitwasyon ay mahihirapan kayo na magkaroon ng tahimik na buhay. Alam ko na pwedeng masaya ka ngayon sa kung ano man ang meron sa inyong dalawa ni Karen. Pero the fact na wala ka ng peace of mind sa bawat araw na kasama mo siya, alam mo rin talaga na may malaking mali sa ginawa ninyo. Kapag ganyan na ang ramdam ninyo na may iba nang naaapektuhan sa ginagawa ninyo, yung masaya nga kayo pero umiiyak at nasasaktan dahil sa inyo ang tatay ninyo, mukhang mahihirapan talaga kayo na maging totoong masaya. Hindi masama ang umibig, pero sa sitwasyon ninyo ngayon, sana mas pag-isipan ninyo kung ano ba ang totoong makapagbibigay ng kasiyahan at peace of mind para sa inyong dalawa. Mga ka-online, kapag sinabi ng magulang ninyo na may isang bagay na hindi makakabuti para sa inyo at wala naman silang binigay sa buong buhay ninyo kung hindi puro kabutihan, subukan po ninyong pakinggan at sundin yon. Dahil marirealize ninyo na tama pala sila sa mga sinasabi nila para sa inyo. Kaya bago sana tayo gumawa ng isang malaking desisyon, palagi nating isaalang-alang ang sinasabi ng mga magulang natin. Kahit na hindi na ng ibang tao. Kahit ng mga magulang na lang natin na walang ibang hinangad at pinaramdam kung hindi puro kabutihan at pagmamahalang. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.